Masyado nga ang takot ni Zhang nang habulin sila ng mga sundalo mula sa Blackwing Army, kaya naman napayakap na lang ito sa ating bida habang umiiyak. At ilang sandali pa nga ang nakalipas ay sinabi ni Shu na maaasahan naman pala si Zhang sa mga critical o delikadong sitwasyon, sabay sabi na mukhang hindi pangkaraniwang civilian o magsasaka si Zhang. Hindi ka din naman pangkaraniwang alipin, wika naman ni Zhang, na muling naalala ang marka sa puwet ng ating bida, kaya parang nainsulto naman si Shu sa kanyang salita. Ilang sandali pa matapos pulutin ni Shu ang espada ay tinanong niya si Zhang sa kung ano na ang dapat nilang gawin, at kung gaano katagal bago dumating ang mga kasamahan ng scouts na napatay nila. Sinabi naman ni Zhang na sa pangkaraniwang okasyon ay nasa 15 kilometro ang layo ng mga scouts mula sa pangunahing puwersa nila, pero kung ang mga scouts nga daw ay pumapatay, ibig sabihin nito ay hindi kalayuan ang pangunahing hukbo nila. Pero ayon kay Zhang ay hindi naman strategic area ang Tianjin County, kaya sigurado siya na hindi ganun kalaki ang bilang ng mga sundalo ng kalaban na nagpunta dito. Sunod ay hinawakan ni Zhang ang kamay ng ating bida at dahil niligtas daw ni Shu ang kanyang buhay ay tutulungan niya ito na makaiwas sa digmaan. Pero tinanong naman ni Shu kung hindi ba nila dapat nasabihan ang kanilang mga kasamahan o ang mga tao sa Tianjin County, pero sinabi lang naman ni Zhang na normal na lang na namamatay ang mga tao sa digmaan. Sinabi nga din niya na wala namang kabuluhan ang buhay o kamatayan ng iba, dahil sa larong digmaan ng mga Celestials na ito ay hindi din naman nila binibigyan ng halaga ang buhay ng mga pangkaraniwang tao. Kaya naman tinanong na lang ni Shu kung wala bang halaga ang lugar na ito kay Zhang, lalo na ang kanyang mga pananim na may iwan, dahilan upang mapahinto siya. Pansamantala nga din siyang natahimik, hanggang sa sinabi niya na wala naman dapat ipag-alala dahil matagal pa ang anihan, at sigurado nga daw na walang kwenta o walang mapapala ang mga kalaban sa mga pananim nila. Sinabi nga din niya na kung gusto ng mga kalaban na tumagal o magtagal dito sa Tianjin County, ay kakailanganin pa din nila ng mga pangkaraniwang tao kalaunan para magtrabaho sa bukid. Humawak nga din siya sa balikat ni Shu at sinabi na kailangan muna nilang iwasan ang unang pag-atake ng kalaban, at matapos nga daw na maging stable o umayos ang lahat ay pwede naman silang bumalik dito. Sinabi din niya na halos 2 dekada ng ganito ang sitwasyon dito sa Luniverse. Ganun ba, wika naman ni Shu, habang iniisip na tila pangkaraniwan na lang sa mga nakatira dito ang pagpapalit ng mga leader o namumuno sa kanila. Mukhang sanay na nga daw sila at alam naman nila na kakailanganin pa din sila ng mga susunod na mamumuno sa lugar. Pero may utang na loob pa nga daw siyang kailangan na bayaran, kaya hindi naman maatim ni Shu ang basta na lang umalis. Kaya sinabi niya kay Zhang na kailangan niyang magtungo sa Tianjin County, sinabi nga din niya na malaking tulong ang naibigay ng Yu family sa kanya, kaya kahit papaano ay nais niyang magbigay ng mensahe o ay paalam ang sitwasyon sa kanila. Sige, kung ganun ay mauuna na akong umalis, wika naman ni Zhang, pero sinabi nga ni Shu na hindi niya pwedeng hayaan na umalis na lang si Zhang dahil sa delikado ang sitwasyon nila. Malamang nga daw na may alam na ligtas na lugar itong si Zhang, kaya mas mainam kung sasama siya sa ating bida upang magbigay ng babala at pagkatapos ay magtutungo sila sa alam ni Zhang na taguan. Sa pilitan nga niyang sinama si Zhang, kaya naman napapatanong ito sa kung bakit niya kailangang isugal ang kanyang buhay ng dahil lamang sa pagkain at kasuotan na binigay sa kanya. Tinanong nga din niya si Shu kung nahuhulog na ba ang loob niya kay Miss Yu. Pero sinabi naman ni Shu na hindi niya gusto si Miss Yu, gayunpaman ay ayaw niyang tanawin ng habang buhay ang utang na loob niya sa babae. Sinabi nga din niya na kailangan niyang makapag-focus sa kanyang cultivation, kaya dapat na nilang bilisan. Talagang iniisip mo pa ang patungkol sa cultivation mo, wika naman ni Zhang, at mukhang wala nga daw idea si Shu sa kung ano ang mga susunod na pupunta sa lugar. Sinabi nga niya na matapos ang infantry ay mga kabalyero naman ang susugod. Sinabi nga din nito na kung hindi pa sila tatakas ay magiging huli na ang lahat sa kanila, pero muli ay tinutukan naman siya ng matalas na espada ni Shu, kaya nagbigay ito ng negative points. Sa pagtayo naman ni Zhang ay tinanong nito kung may sayad na ba sa utak ang ating bida, alam naman daw niya na pwede pang ma-improve ni Shu ang paggamit niya ng espada, pero hindi naman daw siguro ibig sabihin nito na kakayanin na niyang pumatay ng libu-libong sundalo. Pero iniisip lang naman ni Shu na sa maniwala siya o hindi ay nasubukan na niyang pumatay ng libu-libong sundalo gamit ang kanyang teknik sa espada. Ilang sandali pa ay narinig nila ang ingay mula sa mga tumatakbong kabayo, kaya naman mabilis na nagtago ang dalawa at napapatanong nga si Zhang kung bakit andito na daw agad ang mga kabalyero ng kalaban. Sinabi nga din niya na mukhang nagdilang demonyo siya sa pagkakataong ito.
Nang mailawan nga sila ng mga ito ay masyado ang gulat ng dalawa, pero ang mga nakasakay pala sa kabayo ay sila Miss Yu at ang kanyang mga alipin, tinatanong nga niya kung ano ang ginagawa nila dito at kung patungo ba si Shu sa bahay niya. Pero tinanong lang naman ni Shu kung saan siya magpupunta sa kalagitnaan ng gabi, at sinabi nga ni Miss Yu na kailangan nilang magpatrol ayon na din sa request ng town leader. At sinabi nga ni Shu na kailangan na nilang tumigil muna sa pagpatrol, sabay tawag kay Zhang ng uncle at sinabihan ito na sabihin kay Miss Yu ang sitwasyon, kaya naman napapatanong si Zhang sa kung bakit siya pa ang kailangang magsabi. Nabubulol o yutal pa nga ito ng una, hanggang sa bigla niyang sinabi na ang scouts ng Blackwing Army ay nandito na sa kanilang lugar, pero bigla silang nagulat sa ingay na kanilang narinig. Nakita nga nila ang itim na watawat na ito mula sa mga kabalyero na kasalukuyang patungo sa kanila. Agad nga ding sinabi ni Zhang na andito na ang mga riders o kabalyero ng Blackwing Army, hindi nga makapaniwala si Zhang na mas maagang nagtungo ang mga ito dito kaysa sa inaasahan niya. Malamang nga daw na nais mag-sneak attack o surprise attack ng mga ito matapos ma-expose ang kanilang mga scouts, at sinabi nga ni Shu na malamang sa ang pagpatay nila sa mga scouts ang nagpabilis sa pag-atake ng mga kalaban. Malamang nga din daw na hindi talaga nila plano ang biglaan pag-atake, pero dahil sa kasalukuyang sitwasyon ay hindi na lang nila ito naiwasan. Nagulat naman si Miss Yu sa kanyang narinig, habang ang mga alipin niya ay hindi makapaniwala sa sinabi ng ating bida, dahil ang mga scouts daw ay grupo ng elite na sundalo ng Blackwing Army. Malamang nga daw sa nagyayabang lang sila Shu na nakapatay sila ng scouts. At narinig nga ni Zhang ang usapan nila, kaya naman sinabi niya na sa totoo lang ay wala naman siyang ginawa. Si Shu nga daw ang pumatay sa mga scouts. Kung sumugod nga daw ang mga kabalyero ng Blackwing Army upang maghiganti ay hindi siya ang dapat sisihin, kundi ang ating bida lamang. Masyado nga ang galit ni Shu dahil sinisisi siya ni Zhang sa biglaang pag-atake ng Blackwing Army, pero sa tingin daw kaya ni Zhang ay maniniwala ang mga ito sa kanya. Sinabi nga din ni Shu na nakilala siya ng mga scouts, kaya matapos nilang masakop ang lugar na ito ay siguradong mahahanap o hahanapin din siya. Kaya wag na daw niyang subukan pang tumakas o gamitin ang ating bida upang makaligtas siya. Habang nakatingin naman si Miss Yu sa kanila ay iniisip nito na ang espada sa kamay ni Shu ay mula sa mga Blackwing Army, kaya malamang nga daw na hindi sila nagsisinungaling. Pero masyado nga daw itong nakakapagtaka, isa pa ay wala naman daw maniniwala na ang isang mahinang nilalang na tulad ng ating bida, ay mapapatay ang mga elites ng Blackwing Army. Gayunpaman ay sinabi niyang naniniwala siya sa sinasabi nila Shu, sabay sabi na nasa mapanganib silang sitwasyon ngayon at tinanong na din kung nais ba nilang sumali sa grupo ni Miss Yu upang labanan ang mga kalaban. Sinabi nga din ni Miss Yu na hindi naman sila basta-basta mapapabagsak o talo ng Blackwing Army. Pero tumalikod lang naman ang dalawa at dito ay sinabi ni Shu na nais niyang malaman ang totoo, tinanong nga niya kung ilan ang kabalyero at sundalo ng Tianjin County. Pero sinabi lang naman ni Zhang na mayroong 1,200 na sundalo sa bawat grupo ng Blackwing Army, habang ang Tianjin County nga daw ay mayroon namang 2,000 katao o bilang ng naninirahan, kasama na ang mga babae, bata at matatanda. Kaya naman agad niyang kinaladkad si Zhang at mabilis ngang tumakbo ang ating bida, agad namang tinanong ni Miss Yu kung saan sila magpupunta pero diretso pa din siya sa pagtakbo. Habang tumatakbo nga ay iniisip ni Shu na kalokohang labanan ng mga hindi naman sanay o marunong makipaglaban na tao sa Tianjin County ang mga Blackwing Army, wala nga daw silang pag-asang manalo kahit pa mas marami sa bilang ang naninirahan dito. Nasabi naman na daw ni Shu ang lahat kay Miss Yu, at isa pa ay hindi pa bumabalik ang kanyang kapangyarihan at nais pa niyang makauwi ng Earth, kaya sa digmaan na ito ay kailangan niyang unahin na protektahan ang kanyang sarili. Umusok nga ang dinana ng dalawa. At dito ay iniisip ng mga alipin na wala na sila, iniisip nga din nila na tanging baliw lang ang mananatili sa lugar na ito, kung saan ay nais na din daw sana nilang tumakbo, pero wala naman silang magawa kundi mainggit sa mga pangkaraniwang tao na walang marka sa kanilang katawan. At dahil nga sa mga iniisip nilang ito ay biglang nagliwanag ang marka sa kanilang katawan, sunod nito ay halos mamatay na sila sa sakit na kanilang nararamdaman. Sinabi naman ni Miss Yu na alam niya ang iniisip ng mga alipin na ito, at hanggang nasa katawan nga daw nila ang marka ng pagiging alipin ay kontrolado sila ni Miss Yu. Sinabi nga din nito na hindi niya pwedeng patayin ng direkta ang mga alipin ng dahil sa marka sa kanilang katawan, pero kaya naman niyang pahirapan ang mga ito pag muli pa nilang inisip na tumakbo o magtaksil, at titignan na nga lang daw niya kung hanggang kailan nila kakayanin ang sakit ng tila tinutusok ang puso.
Hanggang sa pinahinto na nga din ni Miss Yu ang pagparusa sa kanila, at sinabi na kailangan nilang ay paalam sa leader ng kanilang county at dalawang noble ang patungkol sa pag-atake ng Blackwing Army. Pagbalik nga nila ay sinabi ni Miss Yu na 100 milya na lang ang layo ng mga Blackwing Army sa kanila, kaya nagpatupad siya ng red alert at pinaghanda ang lahat para sa digmaan. Natarante naman ang mga tao na nakarinig sa kanilang balita at sinabi na kailangan na nilang tumakbo, wala tayong laban sa kanila, wika pa nga ng isa, na agad nagliwanag ang marka sa kanyang katawan matapos siyang parusahan ni Miss Yu. Inuuntog nga nito ang kanyang ulo sa kalsada, habang si Miss Yu naman ay sinabi na masyado siyang duwag, hanggang sa bigla namang dumating ang isang lalaki at tinatanong si Miss Yu kung totoo bang pasugad na ang Blackwing Army. Kinumpirma naman ni Miss Yu ang tanong ng isang lalaki, at ilang sandali pa nga ay naririnig na nila ang tunog o ingay mula sa mga kabalyero ng Blackwing Army, at sinabi nga ni Miss Yu na ngayon ay kumpirmado na din nila ito. Agad ngang inutos ng lalaking ito na magpadala ng tao sa Nangang City upang humingi ng tulong, matapos nito ay inutusan din niya ang lahat na sundin ang kanilang plano. Plano nga nilang makipaglaban sa loob o mga eskinita ng Tianjin County, dahil kailangan nilang patagilan ang laban hanggang sa dumating ang tulong mula sa ibang bayan. Sunod nito ay pinatay na nila ang mga ilaw at sinarado na din ang pinto ng gate upang makapag-buy time na din, at agad na din silang tumakbo patungo sa kanilang mga pwesto. Ilang sandali pa ang nakalipas ay nag-aabang na nga ang kanilang mga sundalo sa mga eskinita, habang hawak ang kanilang mga espada. Dito ay sinabi ni Miss Yu na kailangan nilang maging matatag, sinabi din niya na sinumang makapatay ng leader ng Blackwing Army, ay siguradong makakatanggap ng malaking gantimpala. Samantala sa labas naman ng Tianjin County ay patuloy sa pagtakbo ang mga kabayo, hanggang sa biglang napatigil ang mga ito nang makita nila ang silawit ng isang batang babae. Habang si Miss Yu naman ay napapatingin na lang sa kalangitan, at iniisip na tila nakakapagtaka yata ang nangyayari, bigla ngang hindi na nila marinig ang pagtakbo at sigawan ng mga sundalo ng Blackwing Army. Hanggang sa may bigla ang pagyanig na lang din ang nangyari, kaya napapatanong siya sa kung ano ang nangyayari at kung kasama ba ito sa plano o pag-atake ng mga Blackwing Army. Samantala patuloy naman sa pagtakbo si Shu at Zhang, at dito ay sinabi ni Zhang na kasalukuyang silang patungo sa pinakasekretong lugar na may layong 100 milya. Sinabi nga din niya na hindi sila mahahanap ng Blackwing Army sa lugar na yun, kahit gaano pa sila katyaga sa paghahanap. Pero biglang sunod-sunod ang pagpasok ng 1,000 negative points sa ating bida, kaya napapaisip siya sa kung bakit puro 1,000 ang value ng mga ito. Hanggang sa makita niya sa kanyang system na si Xiao Yu ang dahilan ng mga ito, kaya naman masyado ang tuwa ng ating bida habang iniisip na nagtungo sa Luniverse ang kanyang kapatid. Ilang sandali nga ang nakalipas ay isang portal ang nagbukas, at dito ay lumabas ang espiritu ng Bishop kasama si Xiao Yu. Iniisip na din ni Xiao Yu na sa wakas ay nandito na sila. Agad na din siyang bumaba, at sinabi na masyado palang mahirap dumaan sa portal o space na yun, sabay tanong kung nandito ba talaga sa mundong ito si Lu Shu, pero bakit daw kaya tila walang pinagkaiba ang lugar na ito sa Cathay. Pero hindi bali na nga daw at wala naman na siyang panahon upang isipin pa ang ibang bagay, at ang kailangan nga daw niyang gawin ngayon ay subukang tawagan si Shu gamit ang star power niya. Agad na niya tinawag si Jia upang bumuo at gumawa ng clone ni Lu Shu, pero wala namang nangyari, dahil ang star power nga daw na tinatawagan niya ay kasalukuyang wala sa service area. Bigla nga ding nag-apoy sa galit si Xiao Yu habang napapatanong sa kung bakit hindi niya matawagan ang kanyang kuya, nasa parehas na daigdig naman na daw sila, hanggang sa napatanong siya sa kung hindi kaya ibang daigdig ang kanyang napuntahan. Napapatanong na nga din siya sa kung ano na ang dapat niyang gawin, dahil ang paghahanap umano sa ating bida ay tulad ng paghahanap sa karayom sa bundok ng Dayami. Hanggang sa bigla niyang narinig ang tunog mula sa tumatakbong kabayo, at napapatanong nga siya kung ang mga ito ba ay sundalo sa lugar na ito. Iniisip nga din niya na malamang sa matapos mapunta si Lucio dito ay nais na niyang makauwi agad, at para mangyari umano ito ay malamang na nagpunta si Shu sa madaming tao. Kaya iniisip din niya na malamang sa mayroon ang nakakita sa ating bida, at dapat nga daw ay magtanong-tanong na siya sa mga tao para mahanap niya agad si Lucio. Samantala sinabi naman ng mga kabalyerong ito na 2 kilometro na lang ang layo nila mula sa Tianjin County, at sinabi din ng scout na ito na malamang sa nakarating na ng Tianjin County ang 2 alipin, kaya siguradong nag-aabang na sila sa kanilang pag-atake. Pero ano naman wika naman ng kanilang kapitan,
Hindi nga daw sila pwedeng matakot ng dahil lamang sa dalawang alipin, at malamang nga daw na ang magagawa lang nila ay humingi ng tulong upang subukan silang pigilan. Pero bigla namang sinabayan ni Xiao Yu ang takbo ng kanilang mga kabayo, kaya agad itong napatigil at iniisip nga niya kung ano ang nangyayari. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay nakatayo na si Xiao Yu sa kanilang harapan, kaya napapatanong ang kapitan kung bakit may batang babae dito sa ganitong oras ng gabi. Nagalit nga din ang mga sundalo ng Blackwing Army matapos silang harangan ni Xiao Yu, pero pinatigil naman sila ng kapitan. Tinanong nga niya kung sino ang batang babae at kung ano ang ginagawa niya dito, pero sinabi lang naman ni Xiao Yu na hindi na mahalaga kung sino pa siya, sabay tanong kung narinig na ba nila ang pangalan na Lu Shu. Pero pansamantala lang naman na natahimik ang kapitan at kanyang mga sundalo, hanggang sa bigla silang nagtawanan at sinabi na nandito pala ang bata para lang hanapin ng isang tao, pero magbibigay naman daw siya ng kasagutan. At sinabi nga niya na hindi niya kilala ang Lu Shu na sinasabi ng bata, sinabi nga din niya na malamang sa namatay o patay na ang tao na kanyang hinahanap. Kaya naman tumingin ng masama si Xiao Yu sa kanila, pero muli ay sinabi pa ng kapitan na ito na hindi naman na nila kailangan pang tanungin ang pangalan ng mga pinapatay nila, kaya hindi nila malalaman kung kabilang ba doon ang hinahanap niya. Sabay sinabi na papatayin nila si Xiao Yu, agad nga din niyang winasiwas ang espada niya kay Xiao Yu, pero bago pa ito tumama ay bigla silang napatigil sa paggalaw. Muli ay napapatanong nga ang kapitan sa kung ano ang nangyayari, at kung ano daw ba ang silver na liwanag na bumabalot sa kanila, gayon na din kung bakit bigla silang hindi makagalaw. Pero tinanong lang naman ni Xiao Yu kung bakit masyadong tarantado sa pagsagot ang mga sundalong ito sa kanya. Sinabi nga din niya na malayong lugar ang kanyang pananggalingan upang hanapin lang si Shu, tapos sasabihin lang nila na patay na ang ating bida. Kung hindi nga daw nila alam ang dapat nilang isagat o kung hindi nila kilala ang ating bida ay mas mainam pang nanahimik na lang sila, pero dahil sa ginawa nila ay ginamit ni Xiao Yu ang Sun Funeral. Agad ngang gumuho ang lupa at nahulog ang mga sundalong ito kasama ng kanilang mga kabayo, hanggang sa ilang sandali pa ay tumahimik na sa lugar o loob ng butas. Dito ay sinabi ni Xiao Yu na hindi pa siya pamilyar sa mundong ito, pero mas mainam nga daw siguro kung isang tao na lang ang tanungin niya. Samantala sa ilalim naman ng butas ay nauubo-ubo pa ang kapitan na ito, habang napapatanong sa kung bakit masyadong malakas ang kapangyarihan ni Xiao Yu, sinabi nga din ito na dapat ay hindi na niya ginalit ang dalagita. Pero bigla namang lumabas si Anthony mula sa ilalim ng lupa, at nang titigan nga siya ni Anthony ay iniisip ng kapitan na tila mayroong masamang mangyayari sa kanya. Agad nga din siyang tinaas ni Anthony gamit ang kanyang abilidad, habang ang kapitan naman ay napapatanong sa kung saan siya dadalhin. At paglabas nga niya ng butas ay iniisip lang naman ni Xiao Yu kung bakit siya na naman ang makakausap niya. Sinusundot nga siya ni Xiao Yu habang sinasabi na bibigyan niya ito ng pangalawang pagkakataon, sabay tanong kung kilala ba niya si Lu Shu at kung saan kaya niya ito makikita. Mabilis namang naupo ang kapitan at sinabi na hindi pa niya narinig ang pangalang Lu Shu, sinabi nga din niya na kaka-rating lang din nila sa lugar na ito, at sa totoo lang ay hindi pa sila nagkaroon ng pagkakataon upang pumatay. Hanggang sa ilang sandali pa ay napapaisip naman si Xiao Yu, kung hindi pa nga daw narinig ng lalaking ito ang pangalan na Lu Shu ay hindi naman ibig sabihin na hindi pa niya ito nakikita. Kaya naman naglabas siya ng larawan at tinanong niya kung nakita na ba nila ang lalaking ito, pero napatanong lang naman ng kapitan kung galing ba sila ng Royal Capital, sabay sinabing napakagwapo naman ng nasa larawan. Tinanong nga din niya kung si Xiao Yu ba ang nagpinta ng larawan, dahil mukhang totoo o makatotohanan nga daw ang pagkakaguhit niya dito, kaya naman iniisip ni Xiao Yu na hindi pa ganun ka-advance ang technology nila dito, at malamang nga daw na ngayon lang sila nakakita ng litrato. Tinanong na nga lang ni Xiao Yu kung saan matatagpuan ang Royal Capital, at kung may iba pa bang syudad sa lugar na ito, pero iniisip lang naman ng kapitan kung bakit hindi alam ni Xiao Yu ang lokasyon ng Royal Capital, akala nga daw ng kapitan ay nagmula siya sa Royal Capital dahil sa malakas niyang kapangyarihan. Sinabi nga niya na ang Royal Capital ay kung saan naninirahan ang hari, sinabi din niya na ang pinakamalapit na city sa lugar na ito ay nasa kanluran. Pero kung nais nga daw magtungo ni Xiao Yu sa lugar na yun ay pwede naman nila itong pag-usapan. Sinabi nga din niya na kailangan lang pakawalan ni Xiao Yu ang kanyang mga sundalo, at matapos nito ay dadalhin siya sa Royal Capital kaagad. Pero agad naman siyang pinatay ni Xiao Yu, at sunod ay sinabi ni Xiao Yu na masanay siyang maglakbay ng walang kasama, habang tinatabunan ng mga sundalo kasama ng kanilang kapitan sa butas,
Matapos nga nito ay sinabi ni Xiao Yu na mas mainam kung magtungo na sila sa kanluran, ngayon din.